muna ni Thunder. Agaran ako umalis sa kandungan niya at nang tingnan ko siya hawak niya ang labi niya na may dugo. Nataranta ako. Kinuha ko ang tawag na ipinampunas ko sa kanya kanina. Inangat ko ang mukha niya. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakahawak sa labi niya. Pinunasan ko ang dugo gamit ang hand towel. Huwag mo ko sisisihin. Ikaw may kasalanan yan. Ginaya ko lang ginawa mo. Singhal ko sa kanya. Malakas na tawa niya ang pumuno sa buong sala. Tumayo ako ng maayos at lumayo sa kanya. It's okay, love. Nothing to worry about. Tuturuan kita ng tamang paghalik. Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko sa kanya. Ibinato ko ang hand towel na hawak ko sa mukha niya na ikinatawa lang ni Thunder. Ano akala mo? Magpapahalik ulit ako sa'yo? Tigil-tigilan mo ako, Mr. Thunder Samson, ng kalandian mo. Bigyan mo ako ng pamalit sa basang pantalon ko. Nilalamig na ako. What does kalandian mean? Ako naman ang natawa sa sinabi niya. Your love is music to my ear. You're so beautiful, love. Napatitig ako sa kanya. Nakaramdam ako ng kilig sa sinabi niya. Tumikim ako at tumingin ako sa ibang direksyon. Huwag mo na akong bula-bulahin dyan. May nalalaman kapag music to my ear, music to my ear. Ikaw mo na ako ng pamalit at nilalamig na ako. Mukhang nawala ng kalasingan mo. Okay, boss. Kukuha na ako ng pamalit mo. Hindi ko napigilan na mapangiti nang tumalikod na si Thunder. Thunder's POV. The very first time I laid eyes on her, she gazed into my soul with an intensity that made my heart skip a bit and accelerated my pulse like never before. Hindi ko mapangalanan ang nararamdaman ko sa kanya. Kamukhang kamukha ni Sofia ang batang babae na niligtas ko noon. Tandang-tanda ko ang maganda nitong mga mata, ang manipis na labi. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya nang iniwanan ko siya sa ospital. Ang araw na iyon ang unang pagsaba ko sa isang mission bilang isang agent ng Black Shield. I was 18 years old back then. What was that, Alan? Pabalik na kami ni Alan na makarinig ako ng isang sigaw ng babae. Hindi ko na sana pagtutuunan ng pansin, ngunit muling naulit ang pagsigaw niya kaya sundan ko kung saan ito nagmumula. Sir Thunder, saan ka pupunta? Hintayin mo nila ako sa sasakyan. Habang papalapit ako isang malakas na sigaw, muli ang narinig ko. Tinakbo ko ang daan at nakita ko isang takot na batang babae at isang lalaking tingin ko ay lango sa alak o sa ipinagbabawal na gamot. Agad kong tinakbo ang pagitan namin. Hinarangan ko ang batang babae. Kakaiba ang amoy ng lalaki. Halatang may gagawin itong masama sa batang babae. Walang pagdadalawang isip na inundayan ko ito ng suntok. Kumaripas ito ng takbo. Agaran kong tinawagan si Alan para habulin ang lalaki at turuan ng leksyon. Nang harapin ko ang batang babae, napatulala ako sa maganda niyang mga mata, maamong mukha. Napakaganda nito. Ito din yung batang babae na nakasalubong ko kanina nang naglalakad ako sa isang subdivision para manmanan ang taong hinahanap namin. Hindi ko maialis ang paningin ko sa kanyang maamong mukha. May kapayatan ito, maputi at makintab ang mahabang buhok. Matangos ang maliit na ilong at mapula ang manipis nitong labi. Ano ba, Thunder? Niligtas mo nga siya sa isang nagtangka sa kanya. Mukhang hindi naman siya makakaligtas sa akin. Pagkastigo ko sa sarili ko. Are you okay? Ulit-ulit kong tanong. Nawalan ito ng malay. Dinala ko ito sa pinakamalapit na ospital. Boss, hindi na muli magpapakita ang lalaking iyon sa lugar na ito. Dinala ko na sa presinto at siniguro kung hindi na siya makakalabas. Kailangan na natin umalis. Naghihintay na si Master sa inyo. Sige, hintayin mo nila ako sa labas. Sisiguraduhin ko lang na nasa maayos siyang kalagayan. Nang makaalis si Alan ay lumapit ako sa tabi ng kama niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko alam kung bakit parang ayoko siyang iwanan. I hope I'll see you again, my little fairy. Dinampian ko ng halik ang kamay niya. Nang makarinig ako ng mga yabag na papalapit sa silid ng kinaroroonan niya, nagmadali akong lumabas. Sinilip ko siya at narinig ko ang itinawag sa kanya ng mga taong nasa silid na niya. Sofia, anak. Akala ko kung napano ka na. Sambit ng ginang na may edad na, siguro'y ang kanyang ina. Muli ako napatitig sa kanya nang bumangon na ang batang babae. Niyakap ang dalawang taong nasa silid nito. Lumangon siya sa gawi ko. Agaran kong sinara ang pintuan para hindi niya ako makita. She had a beautiful name. Sofia, my little fairy. Ikaw bang nagligtas sa kapatid ko? Laking gulat ko nang malimunan ko ang isa pang batang babae na sa tingin ko ay mas matanda lang ng ilang taon kay Sofia.
Siguro ay kapatid nito dahil sa pagkakahawig ng dalawa. Tumango ako at tuluyan ang nagpaalam dahil sa tawag ni Alan sa akin. Muli ako lumingon sa silid niya bago ako umalis. Nagpasalamat pa ang kapatid nito sa akin bago ako umalis. Mr. Simpson, natulala ka na dyan. Ibibigay mo ba yung pamalit ko o hayaan mo ako matulog ng basang-basa? Sambit ni Sofia na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. My little fairy is now a lady. Simula na makita ko siyang muli, hindi na ako tumigil sa pagsunod sa kanya. Mas lalo siyang gumanda ngayon. She is beautiful, especially when she smile. Nakabibigahani ang maganda niyang ngiti. Nakatula ka na naman. Lasing ka pa ba? Pagbibihis lang ako. Gagawan kita ng soup para mawala yung kalasingan mo. Iinom-inom kasi, hindi naman kaya. Napangiti ako sa paninermon niya. Mula kanina, panay ang sermon niya. Mataas ang tolerance ko sa alcohol kaya hindi ako basta-basta nalalasing. I pretend I'm drunk para mapilitan siyang alalayan ako. Anong hiningiti-ngiti mo dyan? Hinayaan ko na lang na sermonan niya ako at Ryan. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa kanya at sobrang galit ang pinapakita niya sa akin. Babaeng tigre, lagi na lang galit. Nakaramdam ako ng sobrang pagkainis nang makita ko silang nagtatawanan ni Mark. Gustong-gusto ko suntukin si Mark nang pisilin niya ang pisngi ni Sofia. Alam kong gusto akong inisin ni Mark. Alam niyang si Sofia ang dahilan kung bakit madalas ako sa restaurant. I will tame you, love. Balang araw, ikaw naman ang susunod sa akin. Sa isip ko at muli ako napangiti na sinimungutan niya ako at nagmarcha ng palayo sa akin. Saan pala banyo? Singhal niya na ikinangiti ko lang. I point out to her where the bathroom at. Inarapan niya ako at tumuloy na sa banyo. Hindi ko mapigilan na mapangiti sa mga pagsusungit niya. Baka lalo siyang magalit sa akin pag nalaman niyang ginawa ko kanina. Sinadya ko maghintay sa kanya sa VIP room. Uminom lang ako ng konti. Nakaisip ako ng kalokohan. Nagpapanggap ako lasing sa VIP room at nagtutulog-tulugan. Sa pag-aakala kong si Sofia nagbukas ng pintuan ay bumangon ako at nang tuluyang mabuksan ang pintuan, si Mia, ang matagal nang namamasukan dito sa restaurant na pag-aari ko. Siya lang at si Mark ang nakakakilala sa akin. Alam nila kung paanong itago ang pagkatao ko. Sir, si Sofia bang hinihintay mo? Gusto mo ba tulungan kita? Gusto ba may tip ako? Sambit ni Mia at ngumisi pa. Kinuha nito ang bote ng whiskey na halos kalahati pa ang nainom ko. Hintayin mo ako, babalik agad ako. Hindi nga nagtagal, bumalik si Mia na hawak ang bote ng whiskey na wala ng laman at walang inilagay sa harapan ko. Ano bang kalokohan mo, Mia? Magkunwari kang tulog. Magpanggap kang lasing. Kilalang kilala ko na si Sofia sa ilang buwan namin magkasama. Mataray lang iyon pero hindi ka dun iiwanan dito na matulog dito. Tama-tama, pauwi na iyon. Ngumisi ako sa naisip ni Mia. Tama nga ito, kahit panay sermon na Sofia hindi niya ako iniwanan sa VIP room. Ilang beses kong pinigilan ang mapahalakhak tuwing bubulong siya sa akin ang sermon niya nung nasa sakyan kami. Sinadya kong idikit ang labi ko sa puso niya. Bulta-bultaheng kuryente ang gumapang sa buong katawan nang madikit ako sa kanya. Kakaibang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Sinadya kong iyakap sa kanya ang braso ko at idikit ng husto ang mukha ko sa puso niya dahil sa napakasarap na pakiramdam ng init na nagmumula sa kanyang katawan. Nang lumabas siya ng banyo, my lips parted. I don't want to blink. I gazed at her. I couldn't take my eyes away from her. It was like one of those scenes in the movies where everything was in slow motion. Ang ganda niyang pagmasdan habang suot niya ang white long sleeve ko na umabot lang sa kanyang tuhod. Ang lakas ng kabog ng puso ko habang naglalakad siya patungo sa akin. Pakiramdam ko lalabas na ang puso ko sa lakas ng tibok nito. Mr. Simpson, baka pasukin ng langaw yung bibig mo. Isara mo naman. Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng nakasuot ng ganito? That's impossible dahil playboy like you. Tsak na marami ng babaeng nakapunta dito. I came back to my senses and cleared my throat. Yun ba ang tingin mo sa akin? Paano ko sabihin kung ikaw palang nakapunta dito? Are you gonna believe it? Isang nakakalokong tawa ang pinakawala ni Sofia. Alam kong hindi siya maniniwala because of my reputation about women. But it's true. Siya palang ang babaeng nakapunta dito sa penthouse ko. Sofia's POV. Hindi ko alam kung tama bang manatili ako sa penthouse niya. Napapansin ko madalas niyang paninitig sa akin at pagpasada sa buong katawan. Ang mga tingin niyang nagpapanginig ng tuhod ko. Mr. Simpson, stop staring at me. Kanina mo pa ako pinapasadahan ng tingin.
Singhal ko sa kanya na hindi man lang natinag. Patuloy lang ito sa paninitig sa akin na ikinaiinis ko na. I can't believe that you're with me. Huwag mo akong daanin sa mga ganyan mong drama. Ganyan ka ba sa mga babaeng nakakasama mo dito? Kung hindi ka lang kaibigan ni Kuya Justin, hayaan lang kita matulog sa VIP room. Hindi ko napigilan ang pagsalitaan siya dahil sa pagkainis ko sa mga paninitig at pagpasada niya ng tingin sa katawan ko, particular na sa mga binti ko na naka-expose dahil sa suot kong long sleeve niya. What do you mean? You just take care of me because I'm a friend of your brother-in-law? Is that it? You didn't see me as who I am? Just a friend of your sister's husband? May dumaan na naman na lungkot sa mata ni Thunder na ipinagtaka ko. Ano ba talagang gusto ng lalaking ito? Oo. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Bakit? Iniisip mo bang magkakagusto ako sa'yo? Hindi ako magkakagusto sa'yo kahit ikaw pang pinakamayaman at pinakagwapong lalaki sa mundong ito. Magpapakatandang dalaga na lang ako. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Lalong-lalo na mga katulad mong walang ginawa kundi ang maglaro sa mga babae. Hindi ko na napigilan ang sambitin lahat ng nasa isip ko dahil yun naman ang totoo. Lahat nasa internet ang mga babaeng nai-involved kay Mr. Thunder Simpson. Mga babaeng hindi raw matatawaran ng estado sa buhay. Mayroong mga modelo, artista at mga babaeng mataas ang estado sa buhay. Kaya hindi ko pangangarapin na madikit man lang ang pangalan ko sa katulad niya. Looks like you've searched for me in the internet. Sad to know that you believe everything about it. All of it is a lie. They don't know who Terrence Simpson's real life is. Don't believe too much on the internet, love. Napatulala ako sa kanya at hindi ako nakapagsalita. Hinusgahan ko ba siya ng sobra? Tinalukuran ko siya at pinagpatuloy na ang pagluluto ko. Hindi ko na siya muling nilingon pa. Isa sa pinakaayaw ko sa lalaki ang babaero. Hindi ko din pinangarap na ma-involve sa isang mayaman na tinitingala ng karamihan. Mas gusto ko ang tahimik na buhay. Mula noon, pinangako ko ng magpapakatandang dalaga na lang ako para walang sakit ng ulo at simula na may mangyari sa akin. Noong 10 taong gulang pa lang ako, nagkaroon ako ng takot sa mga lalaki. Ginawa kong pananggalang ang pagsusungit at pagiging matapang ko para hindi nila ako lapitan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Maling-mali na nandito ako ngayon sa penthouse niya. Hindi ko pa siya lubos na kilala. Ang tanging alam ko lang ay matalik siyang kaibigan ni Kuya Justin. At isa siyang bilyonaryo na isa din sa akin na ayawan ko. Pangarap ko simpleng buhay. Sobrang pagkagulat ko nang may yumakap sa likuran ko. Tumatama ang mainit niyang hininga sa balikat ko. My body got tense. Pinigilan ko ang paghinga ko. Bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit ang sarap makulong sa mga bisig niya? Sigaw ng isip ko. Nang bumalik ang katinuan ko, pipihit na sana ako para sa kanya para itulak siya palayo sa akin nang higpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Don't move, love. Let me hug you, please. His husky voice brought warmth to my heart. Ang init na nagmumula sa kanya ay ginugulo ang sistema ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Hindi ako nagsalita. Ganoon din siya. Nakayakap lang siya sa akin at paminsan-minsan niyang hinahalikan ng balikat ko. Napasingap ako ng halikan niya ng mariin ang pagitan ng tanga at balikat ko. Kailangan kong pigilan ang ginagawa niya. Hindi ako maaari magpadala sa mga halik at yakap niya, sa mga pambobola niya. Ako ang magiging talo sa huli at ako ang masasaktan. Ginalaw ko ang ulo ko para makawala sa kanya. Natanggal ang pagkakayakap niya sa akin. Nang sulyapan ko siya, ihawak niya ang ilong niya. Mukhang napalakas ng pagkakatama ng ulo ko sa ilong niya. Ouch! Shit! Why did you do that? Pasalamat ka't yan lang ginawa ko sa'yo, Mr. Simpson. Hinayaan na kitang yakapin ako. Bakit may pahalik-halika pa sa leeg ko? Singhal ko sa kanya. Sorry. I got carried away. Hindi ko akalain na ang isang Thunder Simpson ay marunong mag-sorry. Umupo ka na doon. Handa na ang soup. Wala siyang reklamong sumunod sa akin ay kinangiti ko nang tumalikod na siya sa akin. Nang bigla siyang lumingon, inalis ko ang ngiti sa labi ko at pinaseryoso ko ang mukha ko. Hinainan ko siya ng noodle soup na agaran niyang kinain. Hihintayin na lang kita sa sala. Hindi ka ba kakain? Hindi naman ako uminom. Tumalikod na ako sa kanya at nagtungo sa sala. Mukhang hindi na ako makakapasok mamaya sa unang araw ng pang-umaga kong shift sa restaurant. Nang sulyapan ko ang wall clock, 4 a.m. na. Nakaramdam ako ng sobrang pagod at antok pagkaupo ko sa sofa. Ilang beses ko pa siyang sinulyapan sa kinuupuan niya sa kusina dahil sa open area ang sala at ang kusina. Makikita ang kinaroroonan niya.
Humiga ako sa sofa hanggang sa makatulog ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog hanggang sa maramdaman ko na para akong lumulutang sa ere. Sobrang pagod at antok ko. Hindi ko na nagawang imulat ang mga mata ko. Naramdaman ko ang paglapat ng katawan ko sa malambot na kama at ang malambot na kumot na lumapat sa katawan ko. Good night, my little fairy. Thunder's POV. Umupo ako sa gilid ng kama, sa tagiliran niya. Ang gandang pagmasta ng maamo niyang mukha habang natutulog. Masakit ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Nakakaramdam ako ng lungkot tuwing bibitawan niya ang mga salitang nakakasakit ng kalooban ko. Lungkot na hindi ko alam kung bakit. I know she's so young. Way younger than me, pero hindi ko mapapaglabanan ng atraksyon na nararamdaman ko sa kanya. Atraksyon na hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ilang beses kong pinadaanan nang hintuturo ko ang ilong ko at ang labi niya. Dinampian ko ng halik ang labi niya bago ako tumayo. Good night, my little fairy. I muttered before I stormed out of my bedroom where Sophia sleeps. Tumuloy ako sa sala. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako lalo na at nasa malapit lang si Sophia. Ilang oras na ako nakahiga sa sofa at nakatingin lang sa ceiling. Nang sulyapan ko ang wall clock, 8 a.m. na. Tumayo ako mula sa pagkakahiga ko sa sofa. Nagpalakad-lakad ako sa sala. Gusto ko nang maligo at magpalit ng damit. Kanina pa ako naiinitan sa kabila ng malamig na aircon. Hindi ko alam kung papasok ako sa silid ko habang natutulog pa si Sophia o hihintayin ko na lang itong lumabas saka ako maliligo. Mas sinunod ko ang unang naisip ko na pumasok sa loob kahit natutulog pa si Sophia. Nang mabuksan ko ang pintuan, bumungad ang natutulog pang si Sophia. Mukhang mahimbing pa rin ang tulog nito. Naglakad ako ng marahan nang hindi lumilikha ng ingay. Nang makarating ako sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Sophia, napasinghap ako nang makita ang mga hita niya nang gumalaw ito at sinipa ang kumot. Hinila ko ang kumot upang muling takpan ang katawan niya. Nagmadali akong pumasok sa banyo. I let out a deep sigh pagkasara ko ng pintuan. Hindi ko talaga alam kung bakit ganitong epekto ni Sophia sa akin. Mabilis kong hinubad ang mga suot ko at itinapat sa malamig na tubig ng shower ang katawan ko. Ilang beses kong hinilamos ang palad ko sa mukha ko. Sa bawat pagpikit ko ng mata, nakikita ko ang maamong mukha at makinis na hita ni Sophia sa imahinasyon ko. Shit! Hindi ko napigilan ang mapamura. Nagmadali akong mag-shower. Pinikit ko ang mata ko at itinapat ko ang mukha ko sa umaagos na tubig ng shower, habang ang kamay ko'y humahagod sa buhok ko. Laking gulat ko at agad ako napalingon sa pintuan nang marinig ko ang malakas na tili ni Sophia. Humarap ako na nagpatulala kay Sophia. Napangisi ako. Ang malaking shower ay gawa sa salamin. Ang double doors dito, kaya kitang-kita ang taong naliligo. I'm proud of myself because I know how huge my thing is. Kaya siguro lalong nanlaki ang mata ni Sophia habang nakatingin sa akin. Napahalakak ako ng agaran nitong sinara ang pintuan at narinig ko ang malakas na tili niya pagkasara niya ng pintuan. Tinapos ko agad ang pagligo ko. Lumabas ako ng banyo ng tanging towel lang ang nakatakip sa ibaba ng katawan ko. May hawak pa akong usapang tawag na ipinampupunas ko sa buhok ko. Nang sulyapan ko ang kama, nakatingin si Sophia sa akin. Kitang-kita ko ang ginawa niyang pagsinghap ng mapatingin sa akin. Agad ibinaling sa ibang direksyon ng paningin niya nang ngumiti ako sa kanya. Good morning, love. Ano maganda sa umaga? Magbihis ka na nga. Kala mo naman maganda yung katawan mo. Sabit ni Sophia na may kasamang pagsusungit. Hindi ito tumitingin sa akin na ikinangiti ko lang. Nang mapadaan ako sa gawin niya ay muli itong napasinghap. Hindi ko inaasahan nang batuhin niya ako ng una na hindi naman tumama sa akin dahil nasalo ko ito. Napatili muli si Sophia nang matanggal ang nakapulupot na towel sa ibaba ng katawan ko. Muli niyang nasilayan ang parte ng katawan kong hindi niya pa dapat makita. Muli niya akong binato ng unan. Bastos ka talaga! Singhal ni Sophia at tumakbo na ito patungo sa banyo. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak sa nakita kong pamumula ng pisngi niya. Kahit tapos na ako magbihis, hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa labi ko. Lumabas ako ng silid at nagtungo ako sa sala. Magpapadeliver na lang ako ng almusal namin. Ayoko magluto ngayon. Masakit ang ulo ko sa kawalan ng tulog. Pagkatapos kong tumawag sa restaurant at sinabi ko na rin na hindi makakapasok si Sophia. Ngayon ay sinandal ko ang ulo ko sa sofa. Ipinikit ko ang mata ko at hinilot-hilot ang sentido ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakapikit nang makarinig ako ng pagbukas ng pintuan.
Agad akong lumingon. Bumungad si Sofia na nakabihis na ng pantalon at ang pangitaas niyang kita ang kanyang puson. Balingkinita ng kanyang bewang. Kaya bagay na bagay sa kanya ang suot niya. Napatagal ang pagkakatitig ko sa kanya. Anong tinitingin mo dyan? Ang ganda mo kasi, na Sofia Ramos. Sambit ko at nginitian ko siya. Ang aga-aga puro kalandian, Mr. Simpson. Sasagutin ko pa sana siya nang sunod-sunod na katok sa pintuan na nagpatigil sa palitan namin ng salita. Tumayo agad ako at tinungo ko ang pintuan. Thank you. Agad kong isinara ang pintuan nang makaalis ang nag-deliver ng pagkain. Nagpa-deliver ka? Sana hinintay mo na lang ako matapos magbihis para nakapagluto ako. Mas gusto kong kumain ng mga lutong bahay. Muli ako napatitig sa kanyang tinuran. Hindi ko akalain na kahit lagi siyang galit, naisip niya pa rin na paglutuan ako. Stop staring at me. Ngumiti lang ako sa pagtataray niya. Lumapit ako sa kanya, tinila ko na ang kamay niya patungong kusina. Iginiya ko siya sa upuan. Ako na maghahanda ng kakainin natin, Mr. Simpson. Sambit niya. Ikinainis ko ang napaka-formal niyang pagtawag sa akin. Just sit down and wait for me. Ako na bahala. You've been taking good care of me since last night. Nagmadali akong ihain ng mga pagkain sa lamesa. She's staring at me kaya natataranta ako. Hindi ko mailagay na maayos sa bowl ang fried rice dahil sa paninitig niya sa akin. Sigurado ka ba talaga na hindi mo kailangan ng tulong ko? Yes, Sofia. I don't need your help. I can manage. You better stop staring at me. Your gaze has rattled me. Nang sulyapan ko si Sofia, nakikita ko ang pagtaas ng gilid ng labi niya. Pinipigilan niya ang mangiti. Sofia's POV. 2 buwan na ang nakakaraan ng huling encounter namin ni Mr. Simpson. Naging tahimik ang buhay ko sa restaurant sa pang-umaga kong shift. Mukhang hindi alam ni Thunder na pang-umaga na ang shift ko. Sofia, alam mo na ba ang balita na next week daw ay darating na may-ari nitong TS? Kararating lang sa Pilipinas galing Amerika. Sambit ni Isay, ang bago kong kaibigan. Sobrang malapit kami sa isa't isa simula na naging magkapit-bahay kami. Isang apartment complex ang tinitirhan namin. Naging napakasaya ng mga araw ko sa restaurant at sa apartment dahil sa kakulitan ni Isay. Saan mo naman yan nabalitaan? Ikaw talaga, nakikichismis ka na naman. Sambit ko't inakbayan ko na siya patungo sa locker namin. Break time kaya nakakapag-usap kaming dalawa. Hindi ako nakachismis. Sila lumalapit sa akin para magbalita ng kung ano-ano. Alam mo naman ako, lapitan ng balita. Hindi ko na napigilan ang mapahalakhak. Makikilala na natin ang boss natin na nagpapa-mystery pa. Akala mo naman may pakialam tayo. Ang mahalaga lang naman maganda ang trabaho natin at masaya. Kaya wala na akong pakialam kung sino pang boss natin. Sambit ko na ikinatigil ni Isay at hinarap ako. Ikaw talaga? Sabihin mo nga sa akin, bakit ang sungit-sungit mo? Ako dapat ang magsungit dahil sa ginawa sa akin ni Tandang Avance. Hinila ko na siya at muli kami naglakad patungo sa locker. Sasabihin ko din balang araw kay Isay ang nangyari sa akin. Tama naman ito. Sa nangyari sa kanya, dapat siya magalit sa mga lalaki dahil sa panloloko ng boyfriend nito sa kanya. Hindi ko man kilala ang lalaki iyon pero dahil sa ginawa niya kay Isay, pagkainis din ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ka man lang nakakurious sa itsura ng boss natin? Sabi nila, balitang napakagwapo ng may-ari nito. Ang alam ko may edad na may-ari nito at wala akong pakialam kung siya pa ang pinakagwapo sa buong mundo. I don't care. Malakas na halakhak ni Isay ang narinig ko kaya napalingon ako sa kanya. Binitawan ko ang kamay niyang hila-hila ko. Tatandang dalaga ka talaga sa kasungitan mo. Lahat na lang ng mga nagpapasaring sa'yo ayaw mong pansinin at tinataboy mo. Makapag-date ka kaya? Sambit ni Isay at ngumisi pa sa akin. Talagang yan ang gusto ko. Magpapakatandang dalaga. Iisa lang ang ngarin ng lalaki at hindi ako magpapabola sa kanila. At ayoko na sakit ng ulo. Sambit ko na ikinatawa ng husto ni Isay. Kahit kailan talaga hindi ako nito seneryoso. Lahat ng sinasabi ko pinagtatawanan lang nito. Ay naku, Sofia. Baka sa bandang huli kainin mo yung sinasabi mo. Lalo na pag yung puso mo nakaramdam ng kabog sa isang lalaki. Kahit anong pilit mong baliwalain ang nararamdaman mo. Sa bandang huli, aaminin mo din sa sarili mo na mahal mo siya. Kahit masakit ang ginawa niya. Mukhang hindi na para sa akin yung sinasabi mo. Mahal na mahal mo pa rin talaga ang manluloko mong ex. Kahit nasinaktan ka niya. Oo na, para na sa akin yung mga sinabi ko. Sa kabila ng mga ginawa niya sa akin, mahal ko pa din siya. Ngumiti ako kay Isay at isang mahinang kurot sa tagiliran niya ang ginawa ko.
Biglang sumagi sa isip ko ang huling encounter namin ni Thunder. Nang makita kong isang parte ng katawan niya na hindi ko dapat makita. Hindi ko alam na ganoon kalaki ang parte na iyon. Ano nangyayari sa'yo? Sofia, bakit namumula ang pisngi mo, hawak-hawak mo? Sambit ni Isay na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kay Isay. I cleared my throat. Pakiramdam ko'y may bumara sa lalamunan ko sa tanong ni Isay. Wala. Ang dami mo naman tanong. Mautal-utal ko pang sagot sa kanya. Iniwanan ko siya at mabilis ako naglakad patungo sa locker. Nagulat pa ako nang may humarang sa daraanan ko at mariin akong tinitigan. Ano ba, Isay? Bakit ganyan ka makatingin? Alam kong pilit na inaalam ni Isay kung ano nangyari sa akin kanina. Isang malakas na halakhak na naman ni Isay ang maririnig. Kahit kailan talaga'y lagi ako ditong inaasar. Ganyan na ganyan ako pag naalala ko ang ex ko at ang mga pagpaparusa niya sa akin. Sabihin mo na sa akin, dali. May naalala ka ba kanina na ikinapula ng mukha mo? Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ko maaaring sabihin sa kanya na naalala ko ang katawan ng isang lalaki at ang natatagong parte nito. Lalo lang ako nitong pagtatawanan. Tumigil ka na nga, Isay. Bahala ka dyan. Hinawi ko siya sa daraanan ko na muli lang nitong ikinatawa. Pikon ka talaga, Miss Mataray. Hindi ko na siya pinagkaabalahang sagutin pa. Nakakainis ka talaga, Mr. Simpson. Pati isip ko ginugulo mo. Sigaw ko sa isip. Nalimpungatan ako sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko. Nakadapa akong natutulog sa kama. Maaga ako nakauwi mula sa trabaho ko sa restaurant kaya naisipan ko magpahinga muna. Humiga ako sa kama hanggang sa makatulog ako. Nakapikit pa ang mata ko habang kinakapa ko ang maliit na mesa sa tabi ng kama ko para kunin ang telepono kung walang tigil sa pag-iingay. Nang mahawakan ko ang telepono, idinilad ko ang isang mata ko at pinindot ko agad ang green button para sagutin ito. Hindi ko na nagawang tingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Wala akong naririnig na nagsasalita sa kabilang linya at isang buntong hininga ang narinig ko. Hoy, kung sino ka man na walang magawa sa buhay, huwag akong guluhin mo. Nakakaabala ka ng tulog. Hindi ko napigilan ang tuloy-tuloy na sambit ko. Pagkainis ang naramdaman ko sa taong nanggigising sa mahimbing kong tulog. Agad ko tinapos ang tawag. Inilagay ko muli ang telepono ko sa maliit na mesa at pumikit. Ilang sandali pa'y muling tumunog ang telepono ko. Hello? Sino ba to? Kung wala kang magawin, maghanap ka na ibang maaabala mo. Buisit! Pipindutin ko na sana ang end button nang marinig ko ang boses ng ate Eliza ko. Agad akong umupo sa kama na walang antok ko. Sino bang kaaway mo, Sofia? Pati ako sinisiguan mo na. Hindi ka ba nahihirapan sa apartment mo? Bumalik ka na lang kaya sa mansyon. Sorry ate, akala ko kasi ikaw yung tumatawag kanina na hindi nagsasalita. Naabala ang tulog ko. Ate Ali, maayos naman ako dito. Don't worry about me. Hindi na ako bata, huwag mo na akong isipin. Makakasama yan sa pinagbubuntis mo. Tawagan mo ako agad ha pag nagkakaproblema ka dyan, Sofia. Love you, mag-iingat ka lagi. Oo, Ate Ali, huwag ka mag-alala. Maayos na maayos ang lagay ko. Pasyal ako dyan minsan. Isasama kong kaibigan ko si Isay. Miss ko na din ang mga pamangkin ko. Love you too, Ate Ali. Bye. Pagkatapos kong makapag-usap kay Ate Eliza, ibinalik ko ang telepono ko sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ko. Muli ako nahiga ng nakadapa. Nakasanayan ko na ang mahiga ng nakadapa sa kama. May mga pagkakataon din na nakakatulog akong wala na kahit na anumang saplot sa katawan dahil mag-isa lang ako sa bahay. Ilang minuto na akong nakahiga ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan naman na nagpagambala sa akin. Ayaw niyo talaga akong pagpahingahin at patulugin. Sambit ko. Tumayo ako mula sa kama. Tamad na tamad ako naglakad patungo sa pintuan. May dalawang silid ang apartment ko. Ang isang silid ay hiniyaan kong bakante kung sakaling dumalaw ang Ate Eliza ko at makitulog, meron itong gagamitin. Hinila ko ang doorknob ng pintuan para isara ito at hindi makita ni Isay ang makalat niya pang silid. Sandali lang, Isay. Nagmamadali ka ba? Sigaw ko sa pag-aakalang si Isay ang nasa labas ng pintuan ko. Dahil madalas kami manggambala sa isa't isa dahil magkatabi lang naman ang pintuan ng apartment namin. Hindi ko na pinagkaabalahang tingnan ang sarili ko sa salamin. Isang manipis na pink t-shirt ang suot ko na hanggang tuhod ang haba. Kanina pa ako nagtanggal ng bra ko na kinasanayan ko na rin tuwing nasa bahay ako. Ang tanging suot ko na lang ay ang pink t-shirt at ang undies ko. Nang sulipan ko ang wall clock, mag-8 na ng gabi.
Hindi ko akalain na napahaba ang tulog ko kanina. Nakauwi ako ng restaurant bandang 4 ng hapon at agad ako nagpahinga. Hindi ko akalain na ganoon nakahaba ang tulog ko. Hindi pa pala ako nakakapaghapunan. Pagluluto na lang ako para sa amin ni Isay. Total naman nasa labas na ito at ginambala na ako. Kinakamot ko pa ang hita ko habang binubuksan ko ang pintuan at nagsalita nang hindi ko tinitingnan ang taong nasa harapan ko nang tuluyan ko mabuksan ang pintuan. Isay, magluluto ako ng hapunan. Dito ka na. Nabitin sa ere ang sasabihin ko nang mag-angat ako ng paningin at hindi si Isay ang mabungaran ko. Kung hindi ang lalaking 2 buwan ang hindi nagpakita at nanggugulo sa akin. Ang lalaking kinaiinisan ko. Ang lalaking kutong lupa na walang ginawa kundi guluhin ang sistema ko. Bigla na namang sumagi sa isipan ko ang parte ng katawan niya na hindi mawala-wala sa isipan ko. Ilang gabi ko na itong napapanaginipan na sobra kong ikinaiinis. Umayos ako ng tayo at hinarap siya.